Asan ba mga tao dito? Excuse me! May mga tao ba dito? Waiter! Waiter! Ay, ma'am. Magandang araw po. Bakit magiging maganda yung araw ko? Tingnan mo, ang kalma nyo. Di ba may event dito mamaya? Event ko? Yes po, kaya nga po busy-busy po kami dito lahat eh. Sigurado ka ba busy kayo? Eh bakit parang walang busy ditong nag-aayos? Eh tingnan mo, parang ganun pa rin yung design nyo kahapon. Eh ma'am, napalitan na po lahat to. Siguraduhin nyo lang ha na malinis yan. Ayoko napapahiya sa mga bisita ko. Alam niyo yung mga bisita ko, mayayaman na katulad ko. Huwag nyo ipareha sa mga estado ng buhay nyo. Opo ma'am, makaka-siguro po kayo. Oh, yung mga pagkain, handa na ba? Ayan. Ay, Saan ba banda wait lang nakalagay po. yung mga gagamitin natin? Po? Excuse me? Nagkikwentuhan kayo? Eh, kausap ko siya, di ba? Ay ma'am, may tinatanong lang. May tinatanong ako, ma'am. Sino ka ba? Ay, siya po yung bago naming tinatrain na cook dito. Tinitrain nyo na cook? So, Opo. ibig sabihin, nag-hire kayo ng bago? Yung dating nagluluto dito, umalis na? Paalis na po urgent po kaya nag-hire po kami ng bagong cook. Pero magaling naman po to. Pambihira naman kayo. Alam mo yung may event? Ba't kayo nagtatagal ng tao? Tapos kumuha kayo ng bago? Alam mo ba ang gagawin mo dito, ha? Huwag kayo po mag-alala, ma'am. Kaya ko po i-handle yan. Sigurado ka ba alam mo yung gagawin mo? Diskumpiyado ako sa itsura mo pa lang. Ma'am, huwag naman po kayong mag-judge ng tao. Eh, alam naman po namin importante yung event na gagawin mamaya eh. Paano namang hindi ako manghuhusga? Eh, kahusga-husga yung itsura ng matandang to. Alam mo ba, yung event mamaya, engagement party. Ibig sabihin, i-a-announce na ng fiancé ko kung kailan kami ikakasal. At yung fiancé ko yun, mayaman. Eh, paano na lang kung mapahiya ako sa mga niluto mo, pati sa lahat ng bisita ko dito? Eh, baka yun yung maging dahilan. Nahiwalayan ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil kailangan mapakasal ako sa boyfriend ko para maging donya na ako, para maging prinsesa ako sa balat ng lupa. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Siguraduhin nyo ha. Alam niyo yung mga ginagawa niyo. Kasi kung hindi, sabay kayong mawawalan ng trabaho dito. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Makakaasa po kayo hindi kayo mapapahiya. Ikaw, siguraduhin mo ha. Kasi bago ka pa dito. At ayoko ng papalpak. Pwede kitang ipakulong. Opo, ma'am. Ayusin nyo ha. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Relaxan po kayo. Umupo muna po kayo sa table ngayon. Ayusin po lang yung mga kailangan niyo dito. Kaka-bad trip kayo. Aga-aga. Naku, nanay. Pansinin yun. Ganun man talaga ugali nun. Eh, masama talaga ang ugali. Ito na lang si Sir Renz, mabait. Ewan ko ba, ba't di mahuli-huling kasama ng ugali niyan? Paano po pag naging mayaman yan? Totoo. Paano? Back to work na tayo. Baka tayo Sige po, ma'am. baka malimpikan na naman tayo. Sige, sige. Oh, mga besh. Siguraduhin nyo ha, hindi kayo malilate. Kasi gusto ko ma-witness nyo talaga kung paano ako i-introduce sa mapapangasawa kong bilyonaryo. Ito na yung simula ng pagyaman ko. Sisiguraduhin ko, lahat ng kayamanang meron siya, mapapasa akin din. Siyempre, magiging future layog na ako. O siya, sige na. Kailangan ko pang mag-beauty rest for a while para mamaya fresh ako. Okay. Bye! Madam, papaalam ko lang po na maluluto na po yung kaldereta. Yun na po yung huling putahe na niluluto ko. Sasabihin ko lang po sa inyo na yung dessert na inihanda ko po is mango float, may buko salad, at saka pinagawa ko rin po sa Sir Renz ng halo-halo. Special halo-halo po. Anong sabi mo? Kaldereta. Opo. Meron pong kaldereta, may apritada doon, marami naman po. Yan ang iluluto mo? Naluto ko na, madam. Okay na po. Ano? Opo. Nag-iisip ka ba? Mayaman yung mapapangasawa ko. Ibig sabihin, hindi siya kumakain ng mga pangmahirap na pagkain. Pinabayaran ka dito, di ba? Dapat alam mo yung lulutuin mo para sa mayayaman. Huwag kaldereta, ha? Ang gusto ng mga papangasawa ko, yung mga lobster, pedakota, risotto, ganun ang mga pagkain na gusto niya.
At mukhang mas alam mo pa anong gusto niya? Eh, hindi naman yung kinakain ng magiging asawa ko. Eh, sa pasta, anong niluto mo? Palabok, madam. Palabok? Opo. Tama ka ba? Ang gusto niya, truffle pasta! Ikaw kanina ka pa, ha? Ma'am, hindi mo naman po kailangan manakit. Dapat po, kalma lang po kayo. Ako kakalma? Mamaya na yung event ko kung ano-ano yung mga niluluto niya na hindi naman kinakain ng mapapangasawa ko at lalong-lalo na ako. Eh ma'am, masasarap naman po yung mga specialty na niluto ni Ma'am Gina. Sa bagay, kayo mahihirap. Yun yung kaya ng panlasa nyo. Kami, mayayaman, hindi. Alam yung gagawin namin dyan, isusuka lang namin. Oo, pero ma'am, hindi ka naman dapat po siguro manakit. At talagang sumasagot ka pa, gusto mo maulitan, ha? Ha? Ikaw, namumuro ka na, ha? Ma'am, tama na po. Hindi mo po kailangan manakit. Eh, event nyo po mamaya pero lagi po kayong galit. Alam ko, mamaya maiwan ka ng fiancé mo kasi pumangat ka na sobrang init ng ulo mo. Aba, isa ka pa, ha? Isa ka pa, sumasagot ka sa akin, eh. Ano, minamanifest mo ba na maghihiwalay kami ng mapapangasawa Hindi ko? naman po, ang akin lang po eh, siguro naman, di po kayo gusto makita ni Serens na ganyan, galit. Mamaya. Eh kasi kayo yung dahilan bakit ako nagkakaganito. Dapat nga fresh ako, di ba? Eh ma'am, kayo lang po kasing gagalit sa sarili niyo eh. Alam mo kayong dalawa, ha? Nanggigigil na ako sa inyo. Ayusin niyo yung mga trabaho niyo kasi kung hindi, talaga mananagot kayo sa akin. At kapag dumating yung asawa ko, sisiguraduhin ko, wala kayong matatanggap na sahod. Ma'am, grabe na nga po kayo. Naghihirap naman po kami dito para pagsilbihan yung mga kailangan nyo para sa event nyo. Tapos pati sahod namin iipitin nyo. Kayo, naghihirap dito, ha? Eh sa tingin ko nga, hindi niyo inaayos yung trabaho niyo. Nakakahiya kayo. Eh ma'am, kung wala naman po kami, yung event mo hindi magiging successful. Eh bakit ba naman kasi yung mapamang asawa ko, kumukuha ng mga galing sa squatter? Siguro sinasadya niyo, no? Sinasadya niyo na magluto ng mga pipitsugin pagkain para kayo lang yung makakain. Dadalhin niyo sa mga pamilya niyong gutom. Ma'am, inayos ko po ang pagluluto. Talaga pong masasarap yon. Hindi ko kayo pwedeng ipahiya. Wala akong pakialam. Huwag na po kayong magalit, ma'am. Tala niya po muna ma'am bago po kayo mag-run. Malay nyo, masarapan si Sir, di ba? Walang masasarapan. Kasi mayayaman kami. Ulitin yung luto niyo! Sige po. Sige po. Tara na po. Asan na ba si Renz? Anong oras na? Babe, Mahal! sorry, medyo sobrang traffic talaga ngayon. Alam mo ba yung dinanas ko dito sa restaurant mo? Ang palpak ng mga tao mo! Ano bang pinagagawa nila dito? Tapos nag-hire ka pa ng bagong cook? Matanda pa? Hindi pa alam kung anong niluluto? Puro pang probinsyang pagkain ng niluto para mamaya sa event natin. Alam mo, naiinis na ako sa matandang yan eh. Sana hindi mo na lang yan hinard. Dapat yung dating cook, hindi mo tinanggal. Ano ba yung niluto nung sinasabi mong matanda? Kaldereta. Ano pa yung mga minimension niya? Naghalo-halo daw siya, nag-mango float. Ano ba yun? Oh, yun, palabok. Ewan ko ba, hindi ka naman kumakain nun, di ba? Kumakain ako ng palabok, mahal. Di ba, kumain tayo last time? Nagustuhan mo nga yung palabok na pinakain ko sa'yo eh. Bakit parang ngayon ayaw mo yata ng palabok? Siguro yun nagustuhan ko. Pero nung nakita ko yung matanda na mukhang dugyot, hindi ko magugustuhan yun. Sa itsura pa lang niya, siguradong marumi yung mga luto niya. At isa pa, never nakitang kumakain lagi ng mga ganung pagkain. Kasi lagi nating kinakain, yung mga masasarap na pagkain dun sa mga high-end restaurant. Mahal, yung mga kinakain natin sa high-end restaurant, kumakain din naman tayo ng mga kaldereta sa mga normal na restaurant. Nakalimutan mo na ba yon? Yuck! Hindi ako kumakain ng ganun, no? Anong kala mo sa akin? Squatter? No way! Kaya kung ako sa'yo, pagsabihan mong matandang yun. Oo, sige. Ganito na lang, huwag ka na magalit. Mamaya, mahagard ka pa, pero pagsasabihan ko yung matanda na sinasabi mo. Siguraduhin mo. Eh, nasan na ba yung sinasabi mong mama mo na darating? Maya, andyan na. Mama! Anak, Mama mo yan? Bakit? Siya Babe. ba yung tinutukoy mo? Hindi to time para mag-prank. Oo, siya yung matandang sinasabi ko na nagluto para sa event natin. hindi mo nga na-gets yung effort ko eh. Sa sobrang pagod ko na paghahanda ng mga paboritong pagkain ng anak ko. Di ba anak, paborito mo yun? Yung kaldereta, yung apritada, di ba? Tsaka, siguro matama lang din yung sinabi mo na wag muna kita ipakilala dito sa mapapangasawa ko kasi
Lumabas yung tunay na ugali. Eh, di ba yun naman ang plano natin? Alam mo ba, nasikat na chef to si Mama sa France? Kapag may mga celebrities na pumupunta doon, bumibisita sa bansang yun, siya yung hinahire na magluto. At saka, nung bumisita doon si Barack Obama, si Mama din yung nagluto doon. Mahal, hindi mo naman sinabi na siya Kaya pala yung- magluluto para sa atin. Kaya yung palabok na sinasabi mo na pipitsugin, yung kaldereta na sinasabi mo na walang kwenta, lahat yun specialty ni Mama. Pasensya ka na, mahal. Sorry na. Pasensya na po ha. Napipressure po kasi ako sa event para mamaya. Kaya po nasabi ko lahat ng bagay na yun. Ayoko kasing maging palpak yung event na to kasi gusto ko special to. Kasi nga, engagement party namin to. Pero alam mo, huwag mo akong tawaging mama, kinikilabutan ako. Ang pangaral ko sa anak ko, magmula nang maliit pa siya, humanap ng mapapangasawa na maayos ang pag-uugali. Hindi namin kailangan yung yaman, mayaman na kami. Sobrang yaman, hindi namin kailangan ng pera. Ang kailangan ko, yung babaeng may puso, makakasama ng anak ko hanggang pagtanda niya. Mama, bait naman ako eh. Nagawa ko lang yun kasi nga pressured ako. Mahal, alam mo naman di ba? Ilang taon na tayo magkasama. Kaya pala nagbago ka. Kasi di ba nung una, uulitin ko, kumakain tayo ng palabok, kumakain tayo ng kaldereta, giniling. Gusto mo yung mga yun. Tapos nung nilibre na kita sa mga high-end na restaurant, nagbago yung ugali mo, Eden. Di ba? Sabi mo ngayon, hindi ka na kumakain ng mga ganung bagay. Eh, kasi nga, nakakadiri na yun. Hindi na yung bagay sa estado ng buhay natin. Kailangan kung mayaman tayo, dapat yung mga pagkain natin, mayayaman din. Alam mo anak, sa tingin ko sa paghihilat siya ng babaeng to, kayamanan mo rin lang ang gusto niya. Eh, hindi po yung totoo. Mahal ko po si Renz. Lahat ng sinabi mo kanina sa telepono, nakikita namin ikaw sa CCTV. Ma, sa tingin ko, hindi naman talaga dapat si Eden yung mapapangasawa ko dahil sa ganyang klaseng ugali niya. Kaya Eden, break na tayo. Renz, anong pinagsasabi mo? Ito na nga, di ba? Ikakasal na tayo eh. I-announce na natin kailan yung kasal natin. O gusto mo i-announce ko pa sa lahat ng tao dito na break na tayo nang mapahiya ka? Walang kasalang magaganap. Maigi hanggat maaga nakita namin kung anong pag-uugali meron ka. Maigi hanggat maaga nakilala ka ni Renz. Nakilala kita. Alam nyo, sinayang nyo lahat ng effort ko, lahat ng oras ko sa event na to. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Nakita mo na kung anong pag-uugali meron niyang girlfriend mo. Alam mo anak, huwag kang manghinayang kung ano yung nawala. Merong isang tao dito na karapat dapat para sa'yo. Diba sabi nga, mama knows best, kaya ako alam. Nasa tabi-tabi mo lang, di mo nakita. Alam mo yung empleyado mo, na napakagaling, napakahusay. Alam mo ba yung respeto niya sa akin? Kahit hindi niya alam na nanay mo ko. Yung sinabunutan sa bunutan ako nitong Eden na to, siya yung nagtanggol sa akin. Alam mo anak, kung ako ang masusunod, yun ang gusto ko para sa'yo. At saka kung hindi man, siya ang gusto kong maging manager dito sa resto mo. Ma, parang kilala ko na yung taon tinutukoy mo. O, di ba? Nabulagan ka lang dun sa isa eh. Mas mabait tong isa. Tawagin ko na ba? O, gusto mo ako na O, tumawag. sige, bahala ka. Sige naman, ikaw na. Ayan. Ayan. Ma'am, ano po? Ay, sir. Ma'am? Oh, Ma'am Gina? Si Mama. Iba yung tsura mo ah. Ang gandang damit mo ah. inano lang namin, nag-disguise lang ako para makilala talaga yung mapapangasawa ni Sir Renz, di ba? Alam mo naging pag-uugali, di ba? Pero alam mo yung hinanda natin maghapon, yung pinagluluto natin maghapon, di yun masasayang. Kasi parang gusto ko kayo ni Sir Renz ang mag-usap ngayong gabi. Po, akala ko po pwede namin Actually, yung announcement kasi ngayon, kung kailan kami magpapakasal ni Eden. Pero parang gusto ko baguhin yung announcement. Gusto ko i-announce kung pwede ko bang ligawan si Arian. Hindi ako tatanggap ng no. Sige po, sir. O di ba anak, i-announce mo rin na ito na yung magiging bagong manager natin. Oo, sasabay ko na yun sa announcement. Arian, Ay, nako.
Oh, Alam mo, noon pa lang napapansin na kita eh. Kaso yung girlfriend ko, actually ex-girlfriend ko, masyadong selosa kung ano yung mga sinasabi tungkol sa'yo, mapanira. Hindi lang sa'yo, sa iba pang empleyado. Pero Aryan, ang galing-galing mo lalo na nung nakikita ko yung effort mo dito sa restaurant. Kaya deserve mo maging manager. sir, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Kasi sayang naman yung pasahod kung hindi namin gagalingan. Huwag mo na Ayan. akong tawaging sir. Yun. At saka Aryan, bibilisan mo yung sagot sa anak ko ha. Ang tanda na ako. Kailangan ko na ng apo. Paano ba yun? Nape-pressure ka. Pero congratulations, Ma'am Aryan. Paano, Aryan? Mag-usap muna kayo ni Renz. Renz, ayos ko yung pagkain natin, ha? Sige po, Ma. Sige po. Hindi ako presentable. Tagal naman. Friends! Hoy! Eden. Angas mo talaga. Talagang mayaman ka. Bakit kaya hindi mo na lang ako balikan? Tulungan mo ko. Ano ulit? Balikan. Bakit? Para saan? Alam mo naman, di ba? Simula nung naghiwalay tayo, naghirap na ako kasi umaasa lang ako sa'yo. Pero kung tutulungan mo ako makahanap ng trabaho, sisikapin kong ayusin yun. Di lang yun yung issue dun, Eden. Yung issue dun, yung ugali mo. Grabe ka magsalita. Wala ka ring respeto. Pero, nagbago ka na ba talaga? Sa tingin mo ba? Nagbago ako? Siyempre hindi, no? Kakapagod ko yung ganitong trabaho. Pwede ba? Tulungan mo na lang ako. Wag maraming pangaral dyan. Di mo naman ako anak para pangalanan mo eh. Isa pa, alam ko naman na mahal mo pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on. Tama ako, di ba? Mahal! Mahal. Sorry, ang tagal ko. Yung baby book ko kasi hindi ko makita. Hindi Nako. na lang ako kopya kay Obi. Teka lang. Ikaw yung waitress, di ba? Nakatuluyan mo? Binuntis mo pa? Hoy! Wala naman palang pinagkaiba sa amin eh. Waitress, naaasa lang sa'yo. Di ba? Bakit hindi mo na lang ako balikan? Iwan mo yan. Tingin mo, Malamang naman yung batang yan, hindi sa'yo. sa tingin mo, bakit hindi? Bakit hindi kita babalikan? Ikaw rin makakasagot nun sa sarili mo. Huwag mong ibalik sa akin yung tanong. Excuse me, ano sinasabi mong baka iba pa ang tatay? Pwede ba? Huwag mo itulad sa'yo lahat ng mga babae. Hoy, hindi ako bayaran. Baka ikaw kasi, dahil sa hirap mo, kung ano-ano lang pinapasok ng trabaho para magkapera. Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago, Eden. Kahit nasa ganyang sitwasyon ka na, wala ka pa rin natututunan sa buhay mo, no? Kundi mawalan ng respeto sa kapwa, mambastos, isa pang pagbitaw mo ng salita na hindi maganda sa bibig mo sa asawa ko, didemanda kita. Takutin ako. Uy, Baka hindi nagbago. Halika na, babe. Tara na, malilate na tayo.